The Lord is glorious at napakahalaga na maunawa, makita natin yung kaluwalhatian ng Diyos anuman ang kalagayan natin sa buhay. And one of the most important ways to glorify the Lord is to realize our blessedness as God's people, no matter what our circumstance in life is. Para nga ba kanino ang blessing? Sino nga ba ang blessed? How do you read the teachings of the Lord Jesus on blessedness, lalong-lalo sa tinatawag na Beatitudes sa Matthew chapter 5? Dahil kung minsan, parang mahirap maunawaan yung blessedness kung binabasa natin yon. At yun ang atin ngayong pagbubulay-bulayan para ang glory of the Lord will not only be revealed in the heavens and on the earth, but very especially inside our hearts where it really matters. Ang pag-aaral natin, pinamagatan, Blessings Reserved. Paano ba nakareserba? Para kanino nakareserba ang pagpapala ng Panginoon? Salamat, Ama, dahil pwede kami magtipon-tipon at paghati-hatian ng iyong kaluwalhatiang hindi na uubos kahit lahat kami ay humingi at magbaon pa. Your glory is so wonderful, O God, that you never run out of it. That the more your people partake of it, the more it becomes abundant. Salamat sapagkat hindi na uubos ang inyong pagpapala para sa inyong mga anak. Ang dalangin namin ngayon, Panginoon, buksan niyo pong aming mata para makita namin kung anong ibig sabihin ng pagpala at kung paano ito nangyayari sa aming buhay na madalas hindi namin napapansin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan para walang maging hadlang sa paglapit namin sa inyo. Linisin niyo po kami, Panginoon, ng dugo ni Jesus at nawa ang iyong karunungan mapasa amin. Ang mensahe niyo maunawa namin, mapalaya kami mula sa kadiliman ng kabangmangan at ang karunungang ibibigay mo sa amin, Panginoon, magpagaling sa aming katawan, sa aming emosyon, sa aming espiritu. So be our speaker, walk among your people, bless us as each has need. Kayo ang kumatagpo sa pangangailangan ng bawat isa. Every unique need, O God, can be met by your glory. We submit ourselves to you. We lift up our hearts like empty cups. Fill us with your glory. In the name of Jesus Christ, we ask you, Father, to be the speaker. Hindi namin kayang mabuksan ang hiwaga na iyong salita. Maunawa ang hiwaga nito. Ngunit kayo, Panginoon, magpaliwanag sa amin. By the power of the Spirit, reveal to us the mystery of your word and how that might be applied to our daily life. Protect us from harm, from falsehood, and from all works of evil men and evil spirits. Protect also our loved ones who are not with us right now. And we pray, God, that you will teach us powerfully, meaningfully, in the way that liberates and empowers. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Amen. Blessings reserved. Madalas po na nakakaroon ng kalituhan sa pagpapahalaga at sa pagbasa ng Matthew 5:1-12. Mostly, this confusion is due to the rendition of the various Bible versions or translations that are being read. Pagka binasa po natin, halimbawa ang Matthew 5:1-12 sa King James Version, dahil ito ay sinulat sa isang matandang wika na at hindi na natin ginagamit na pang-araw-araw, lalo pa nga dito ay wikang banyaga, maraming nakukubli na kahulugan. Pag binasa nyo sa New International Version, it becomes more accessible, pero lalong-lalo naman sa Contemporary English Version. That's why I love comparing versions. And when it comes to reading Matthew 5:1-12, let's read today the Contemporary English Version. This is so-called the Sermon on the Mount. And the Lord introduced his so-called Sermon on the Mount with what had for a long time been a mysterious treatise on blessedness. Now, from the Contemporary English Version, we read Matthew 5:1. When Jesus saw the crowds, he went up on the side of a mountain and sat down. Jesus' disciples gathered around him. Madalas ipinapakita itong eksena na ito sa mga pelikula para ang Panginoon ay nagsisisigaw, napakaraming mga tinuturuan, libu-libong mga tao na nakaupo at mga nandoon sa paligid, sa may mga bulubundukin. Subalit malinaw yung Matthew 5:1. Maraming ang tao, pero nung magtuturo ang Panginoon, ang kanyang tinipon ay ang kanyang mga alagad at maliit na crowd, a very exclusive crowd, was taught. Nung atin ngayong nakarecord na Matthew 5, 6, and 7. Matthew 5, 2-3, and he taught them,
God blesses those people who depend only on Him. They belong to the kingdom of heaven. Pansinin ninyo sa King James Version, nakamukha ng New International Version, sabi dyan, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." At nagkakaroon ng confusion yung translation na yan because people don't understand what poor in spirit means. Many people think it's plain poverty, that if you are poor, you are blessed. But common sense tells you that poverty is not a blessing by itself. So nagkakaroon ng confusion. What does it mean to be poor in spirit? Now the contemporary English version clarifies that God blesses those people who depend only on Him. So here, being poor in spirit means you don't consider your spirit rich enough to understand truth and therefore depend on your understanding of it. So yung kabaligtaran ng poor in spirit, yung rich in spirit, sa tingin nila, alam na nila, marunong sila, kung ganon, yung kalooban at kagustuhan nila at karunungan nilang susundon nila sa pang-araw-araw na pamumuhay. At kinlarify ng contemporary English version, God blesses those people who depend only on Him. So that is what it means to be poor in spirit. You consider your spirit, your wisdom, your knowledge poor. And you consider God's kingdom, God's wisdom, God's knowledge rich, and you depend on that, not on yours. So yun daw yung blessedness. Araw-araw, halos tayo natutuksong kumilos labag sa kalooban ng Diyos, pero kasi yun ang sinasabi ng ating common sense. Yun ang sinasabi ng ating urgent need. Yun ang sinasabi ng ating vested interest. Here, kita agad natin, blessedness is not listening to your version of what is true and what is effective and what is good, but on what the Bible or the Word of God says. So, kahit pa wala kang pera, kahit may sakit ka, kahit wala kang lover, kahit ka malungkot, yung sumusunod ka sa wisdom ng God in living your life instead of relying on your own worldly wisdom, you are blessed. Yun lang is a state of blessedness already. Para masabi natin, oo nga, wala nga akong love life, pero kasi naman yung naliligaw sa akin, may asawa na. So, di bali na, ang susundin ko yung wisdom ng Diyos, hindi yung kagustuhan ko, hindi yung iniisip kong tama at mabuti para sa akin o sa nararamdaman ko. Therefore, you are blessed kahit ka walang kasama. Dapat ating maintindihan na yung blessedness is not always being cheerful or happy or bountiful with material blessings. Yung sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, saan ka man din nala ng pagsunod mo, kahit sa kalungkutan, kahit sa hirap, kahit kumisan sa kasakitan, blessed ka. And that's what the Lord said. Kaya maraming mga people who are blessed. Kahit sa Catholic saints, yung mga listahan ng mga santo, may makikita kang blessed ganito, tapos yung rebulto niya may nakataga sa kanyang ulo. Nakakita na ba kayo nung poon na may nakataga na itak sa kanyang ulo na ganun? So, blessedness ba yan? Pero kasi ang tingin nila doon, well, kaya siya na-persecute, kaya nagkaganyan, sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. That is blessedness. Huwag nating iayon sa ibig sabihin ng Hollywood, yung good life sa blessedness. Para kasi ma-appreciate natin na ang dami-dami nating forms of blessedness that we should be thankful for. So blessedness is only on Him, meaning the Lord. Only on His way, only in His time and timing. This is what it means to be poor in spirit. You don't rely on your own spirit, but you rely on the Holy Spirit and the Spirit of God. Those who consider themselves nothing compared with God are poor in spirit, therefore they are blessed. Kasi hindi sila nagiging mayabang, hindi sila nagiging self-sufficient apart from God, they don't become independent of God, they become in fact dependent on God, therefore they are blessed. At yung blessedness na yan, hindi lang status in heaven, it could also lead to practical blessedness here on earth, but that's not always, and does not instantly translate into practical blessedness. Blessedness is not on the ways of evil. Pag nakikita mo merong corrupt, yumaman, minsan gusto mo na rin matempt, mainggit sa kanya, gayahin ang kanyang style, nandaya, nag-cheat, pumasa sa exam, ikaw,
sinunod mo yung katuruan ng Diyos, hindi ka nandaraya, truthful ka, bumagsak ka sa exam, you are blessed. More than the person who passed but cheated. Pero kung hindi mo to re-reviewin, malulungkot ka. Sabi mo, ako na nga yung Christian, ako na nga yung godly, ako pa hindi pumasa. Pero yung hindi mo pagpasa led to probably a painful immediate consequence, but your status in heaven is that you are blessed. Siyempre, mas blessed ka kung pumasa ka, tas hindi ka pa nandaya. Pero kung hindi nangyari yon, dahil sa paggawa mo ng mabuti, tindera ka sa palengke, lahat ng mga kapwa mo tindera, iniiksi na ng kung ano-anong mga gamot yung mga karne nila na double dead. Tapos dumadami ang pera nila. Sabi mo, blessed sila ako, hindi. Ikaw honest. Blessed ka kahit marami silang uwing pera. That is what it means to be blessed. Sino nagsasabing blessed kayo? Heaven. Hindi yung standards of the world. At dapat nating laging alalahanin that we don't live by the standards of the world. Sometimes, the standards of the world jibe with the standards of God, and that's fine. But we must be poor in spirit. Meaning, our point of view is never better than the point of view of God. Blessedness is not on depending on others, depending on oneself, or being apart from God, or following ways that are opposed to God, no matter what is visible. Sabi nga ng Bible, mapandaya ang mata. Sa tingin mo kuminsan, blessed siya. Pero yung pala hindi. Sa tingin ng heaven, bulok siya. So dapat ang mahalaga, anong tingin sa'yo ng Diyos? Hindi yung tingin sa'yo ng tao o tingin mo sa sarili mo. We've got to look at ourselves the way heaven looks at us. When you depend on God, you are blessed in heaven's eyes, no matter what is visible to you at the moment. Kaya napakahalaga na reviewin ang kahulugan ng blessedness. Those who depend only on Him truly belong to Him, as the Lord emphasized it. That belongingness to God is not only a legal status, it is a practical status all the time when you depend on God. To depend on God is to do things God's way, but also to know God's style. How can you depend when you do not know? Kaya para talaga laging maging matibay ang pagiging tayo ay sa Diyos, that we belong to God, it's important to always know the will of God. Set it apart from the will of religious leaders, the will of organized religion, because they are not always the same. Dapat assignment mo yan, private duty, to know God's will. Proverbs 3:5-8, from the New International Version this time, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. It will be health to your flesh, and strength to your bones. Kaya sabi, huwag kang magdudunong-dunungan. Whenever you disagree with God, obey God. Pero kung minsan naman, your disagreement with God comes from ignorance. Kasi akala mo, ganun kahigpit ang Diyos, hindi naman pala, kaya tuloy sinusuway mo. Pero ang totoo, hindi naman pala Diyos ang may sabi nun. Akala mo lang. Alam niyo mga Kristiyano, ang galing umimbento ng Hallmark greeting cards, truths. Kahit saan makikita mo yan, sa mga tweet, sa mga Facebook, kahit sa mga cards, sa mga bookmark, yung mga pinagsasasabi ng tao tungkol sa Diyos na opinion lang niya. Yung God is like this, God is like that. Sino may sabi nito? Anong verse ang may sabi niyan? Kasi marami tayong mga opinion lang tungkol sa Diyos. Well, it is a religious opinion. It is an opinion shaped by religiosity. You must always go back to Scripture and say, how biblical is this opinion of people about God? Lalo yung mga pa-cute, yung may mga drawing na bulaklak, mga sunrise, mga kung ano. Maraming mga sinasabi yan na hindi biblical. Yung masaya ang feeling mo, Pollyannish. You feel that you're always taken care of, that God is always this and that, pero laging chinecheck mo, biblical ba ang stand na to? Check. Para na, you are not wise in your own eyes. It is important to obey, but before you can obey, you must know. So this is a sure way to blessing.
John 6:67 to 69, Jesus then asked his 12 disciples if they were going to leave him. Simon Peter answered, Lord, there is no one else that we can go to. Your words give eternal life. We have faith in you, and we are sure that you are God's Holy One. Marami kasi na tumalikod sa Panginoon nun kasi hindi nasunod yung inaasahan nila. We have expectations of God We have an image of God na pagka yung totoong Diyos hindi na nag-swak sa image na yon, nalilito tayo. At ganoon ang nangyari doon sa maraming tao. Hindi sumang-ayon yung actual na ginagawa ni Jesus sa inaasahan nilang gagawin ni Jesus. So nagtalikuran sila. Kaya ang sabi nitong Panginoon sa mga disciples, o kayo din ba? Iiwan nyo rin ba ako? At sabi ni Peter at mga disciples, bakit po namin kayo iiwan? Kanino pa kami pupunta? Wala namang iba. Kahit sila man nalilito, kahit sila man hindi laging sang-ayon, kaya napakahalaga ng paniniwala. Kasi kung sumusunod ka lang dahil naiintindihan mo, knowledge na yan. Mahalaga rin sumusunod ka because of knowledge, but there are moments when you follow out of faith. Dahil nananalig ka, kahit pa nga salungat doon yung personal mo na opinion. Now, ano-ano yung mga blessednesses na yan? Matthew 5:4, God blesses those people who grieve. They will find comfort. Yan ang sabi ng Panginoon. Sabi ng ibang version, blessed are they who mourn. Kaya tuloy nagkakalituhan Wow, malungkot ka, bless mo naman. Namatayan ka, ang bless mo naman. Wrong reading. Kasi dito pag binasa na natin sa contemporary English version, God blesses those people who grieve. So, grieving by itself is probably not a blessing. But because God is God of mercy and balance, He is merciful, He will give balance and comfort to those who grieve. Let's put it this way. Ang lungkot mo, ano man yung dahilan, may Christian magsasabi sa'yo, uy, blessed ka. Hindi mo maintindihan, paano ko naging blessed? Nalulungkot nga ako. Blessed ka kasi ang Panginoon maawain. At malapit ang puso niya sa mga nalulungkot. Therefore, ang blessedness mo hindi dahil malungkot ka, kundi dahil yung kalungkutan mo will attract God's very loving attention towards your direction. And God will take care of you if you will accept the care that God will give. Grief places a person in the path of God's blessings more than happiness. Parang mga magulang, pagka masaya yung mga anak mo, nakakikita mo yung isang matamlay, yun ang kakausapin mo, yun ang lilibangin mo, kasi magulang ka Malapit ang puso mo dun sa kawawa, sa broken-hearted. Hindi sa ayaw mo dun sa masaya, pero laging hinahanap mo, bigyan ng balance yung kawawa, yung malungkot. Kaya kayo mga kapatid, sa kanan naman wala, ni isa. Pero kung meron tayong kasama ngayon, ang lungkot nyo, you say, I'm blessed. Because my grief will call God's blessing to my direction. Kailangan lang buksan nyo ang puso para pag dumating yung pagpapala, yung comfort, yung blessing and strengthening ng Diyos, handa kayong tanggapin yon. Kasi ang pagpapala ng Panginoon sa mga nalulungkot, dahil sa lungkot mo, nabubulag ka ng luha, hindi mo nakikita ang pagpapala pala. Kaya kailangan, sabi mo agad, malungkot ako ngayon, hindi blessing na malungkot ako, pero dahil malungkot ako, may blessing na darating sa akin. Kailangan nakaabang ka, bukas ang puso mo, at sensitive ka doon. This is for those who grieve because they especially depend on Him. Because they belong to the kingdom of God. So may mga nalulungkot lang sila per se, period. Ibe-bless ka pa rin ng Panginoon. Pero lalo na kung ang kalungkutan mo, dahil anak ka ng Diyos. Dahil nanindigan ka sa tama. Dahil hindi ka nakukuha ng iba na sumusubay sa kalooban ng Diyos, may blessing nakakambal yung kalungkutan na yan. Kaya huwag tayong laging magmukmok pag nalulungkot, kundi abangan ninyo expectantly. Wait for God's blessing. Dahil sabi ni Lord, blessed are those who mourn. Huwag nating laging isipin na nakalimutan tayo ng Diyos. Parang may natural magnet yung pagiging malungkot at paghihirap ng loob, may natural magnet na tumatawag ng blessing.
Pero tandaan nyo, pag kumatok sa pinto yung blessing, dapat pagbuksan. Dapat hindi ka masyadong nakalubog sa luha, hindi mo na makita may dumadating na palang blessing. Because most of these blessings don't present themselves obviously as blessings. So their grief, the people's grief is caused by their godliness at hindi dahil sa paggawa ng masama. Especially when the grief is out of repentance, may blessing yan. Halimbawa, meron kayong na-realize na nagawang mali. Siyempre, nalungkot kayo, nagkalupi-lupi yung puso nyo na parang papel na nilamukot. Blessing ang kasunod nun. Kasi ang kalungkutan dahil sa repentance, may kakambal na pagpapala sa Diyos. So, hindi magtatagal yung lungkot na yan. Halimbawa sa Jonah. Si Jonah, yung propeta, inutusan ng Diyos na magpunta sa Nineveh. Kasi nagagalit ang Diyos sa Nineveh, ang sama-sama ng lungsod. Sabihin mo sa Nineveh, gugunawin ko sila. Kasi ang sama-sama nila. Sa mahabang kwento, nakarating ang Jonah doon sa Nineveh at sinabi niya yung turo ng Diyos, napaparusahan yung lungsod. Nagbagong loob yung lungsod. Nagsisi. Hindi pinarusahan ng Diyos. Jonah 3:6-9. When the king of Nineveh heard what was happening, he also dressed in sackcloth. He left the royal palace and sat in dust. Then he and his officials sent out an order for everyone in the city to obey. It is said, none of you or your animals may eat or drink a thing. Each of you must wear sackcloth, and you must even put sackcloth on your animals. 3:9. You must also pray to the Lord God with all your heart and stop being sinful and cruel. Maybe God will change His mind and have mercy on us so we won't be destroyed. Jonah 3:10. When God saw that the people had stopped doing evil things, He had pity and did not destroy them as He had planned. Dahil na-realize ng hari na masama silang mga mamamayan, nalungkot siya. He ordered a fast. He ordered civic and civil repentance. At sila ay nagbagong loob. Hindi natuloy ang parusa na nakalaan sa kanila. Kasi, bakit pa sila paparusahan? Ikinalungkot na nila ang kanilang kasalanan. Mga kapatid, ma-alarm tayo pag gumagawa tayo ng mali, tapos wala ng lungkot. Yung parang may kalyo na yung ating konsyensya, hindi na natin nararamdaman yung kirot na may ginawa tayong mali. Sinagot mo yung nanay mo, tapos you don't even feel bad. Inaway mo yung asawa mo, ininsulto mo, tapos you don't even feel bad. Meron kang tinanggihan na nangangailangan, kaya mo naman tulungan, you don't feel bad, dangerous yan. Ngayon, when you feel bad, you are blessed. Ito yung blessing na kalungkutan. Biro mo nalulungkot ka, sasabihin mo, bakit ako blessed and nalulungkot ako? Kasi kinakalungkot mo na masama ka, na may ginawa kang mali. Blessed ka! Ang susunod mong gawin, sundin mo ang sinasabi ng lungkot na yan. Magsisi ka, magbagong loob ka, stop doing wrong, start doing what is right, then blessing will come. Kaya ka blessed pag malungkot ka. Pag may nagawa tayong mali, tapos may guilt ka, mahirap yung feeling, blessing yan. Kaya lang, saan mo dadalhin yung feeling? Kung kakalimutan mo lang, tatabunan mo sa isang sulok, bali, wala, hindi magiging blessing. But if you correct your life and did what was right because of that negative feeling, then it is a blessing. This is grief because of repentance. Therefore, it is a blessing. Napakahalaga din yung lungkot ng mga anak ng Diyos, lalo yung mga lingkod ng Diyos. Si Hannah, ang tagal-tagal niyang humihiling ng anak. Wala siyang anak. Tapos nagkaroon pa ng mga ibang asawa yung asawa niya, nagkaanak pa, iniinggit-inggit pa siya dahil yung mga iba, may anak, siya wala. Nanalangin siya sa Diyos. 1 Samuel 1:10-14, Hannah was broken-hearted and was crying as she prayed, Lord all-powerful, I am your servant, but I am so miserable. Please let me have a son. Later, the Lord blessed Elkanah and Hannah with a son. She named him Samuel because she had asked the Lord for him. One of the greatest prophets of Israel, Samuel. Nakuha sa pananalangin ng isang malungkot na lingkod ng Diyos. Maraming tao malungkot, pero yung mga malungkot na lingkod ng Diyos, malapit
yan sa blessing ng Diyos. Wala siyang ginawa kundi manalangin, wala siyang ginawa kundi maglingkod sa Panginoon, dininig ang kanyang kalungkutan at binigyan siya ng anak. Kapag kayo mga kapatid, masunurin sa Panginoon, maka-Diyos, at mapaglingkod, tapos may lungkot kayo, daan ninyo sa dalangin. Ilapin niyo sa Panginoon dahil alam niya yan. At pagkatapos, mag-abang kayo ng sagot ng Diyos. Dahil ang Diyos ay dumidinig ng dalangin, lalo ng mga matuwid, lalo ng kanyang mga lingkod. Matthew 5:5, ano pa ang blessing? Sabi ng Panginoon, God blesses those people who are humble. The earth will belong to them. For those who are humble because they depend only on Him, because they belong to the kingdom of God, blessings will follow. James 5:5-6, God opposes everyone who is proud, but He is kind to everyone who is humble. James 5:7-10, be humble in the Lord's presence, and He will honor you. O may nakipagpayabangan sa iyo, ang ingay-ingay niya, mukha siyang panalo. Ikaw yung humble, ikaw yung blessed. Kahit siya yung maingay, at kahit siya yung pinalakpakan ng maraming tao, ikaw yung blessed. Dahil ikaw yung humble. Humility is a blessing in itself. Kahit hindi ka papremyahan ng langit, pag humble ka, wala kang kaaway o nababawasan ang kaaway mo. Tumatahimik ang iyong buhay. Kung hindi ka mayabang, wala kang matataas na standard na kailangan mong laging ma-meet na nagbibigay sa'yo ng sobrang stress. Therefore, you are more peaceful. Your life is more at ease. Humility is a blessing by itself. Ang hirap nung nagyayabang kasi i-maintain mo yung kayabangan mo. Kahit hindi ka paparusahan ng langit, yun lang nagme-maintain ka dahil ang yabang-yabang mo, ang taas mo magsalita, mahirap yun na dalhin. Yun lang ay parusa na. So mabuti yung humble because you are blessed. Matthew 5:6, God blesses those people who want to obey Him more than to eat or drink. They will be given what they want. What is the blessing here? Seek first His kingdom and His righteousness, sabi, and all of this will be added to you. Pinagpapala daw ng Diyos ng mga taong inuuna ang pagsunod sa Diyos, hindi yung pagsunod sa uhaw o gutom. In other words, inuuna nila ang kagustuhan ng Diyos kaya yung kagustuhan ng katawan nila. Hindi naman tayo laging pinapapili ng Diyos. Ako yung gusto mo. Hindi ganon. Maraming gusto natin ibinibigay talaga ng Diyos. Pero dapat alam ng mga anak ng Diyos kung may mga panahon na kailangan tayong pumiling unahin ang kalooban ng Diyos dahil kontra yon sa ating personal na kagustuhan, pinagpapala daw yung inuuna ang pagsunod sa Diyos. Kasi pag inalagaan mo na yung sarili mo, hindi ka naaalagaan ng Diyos. Lalo't ang pag-aalaga mo kontra sa kagustuhan niya para sa'yo. Pero kung ikaw ay sumusunod na, syempre ngayon inilalagay mo ang sarili mo under God's care. Nagiging sakop ka ng Diyos pag sumusunod ka sa Kanya. At ang Diyos ay napakabuting Panginoon, napakabuting niyang Master, inaalagaan niya ang Kanyang mga sakop. Pero sa pag-aalaga mo sa sarili mo, you get out of God's shadow, you get out of God's care because you want to take care of yourself, edi ikaw na ang nag-declare ng independence from God. What blessing will you expect? Seek first His kingdom and His righteousness. Dapat nating inuuna yung kalooban ng Panginoon kasi yung gusto ng ating katawan, yung gusto ng ating mga hilig. Matthew 5:7, God blesses those people who are merciful. They will be treated with mercy. May verb siya Those who choose to be humble, those who choose to be merciful. Hindi siya yung you are merciful because it is your quality, but you do what is the merciful thing to do. Hindi yung character mo na humble ka. Konting tao lang yung ang character nila talagang humble. What can you do if you're not really humble? Blessed ka when you choose to do the humble thing. Iba yung natural ka ng humble, iba yung nilalabanan mo, yung yabang mo at nagpapaka-humble ka, yun yung nabe-bless. Konti lang naman sa atin talaga yung naturally humble Tsaka yung naturally merciful. People are naturally selfish. Pero pagka dinedeny mo yung sarili mo, hindi ako magiging selfish, I'll be merciful, magiging maawain ako, yun ang may blessing. Yung may conscious effort ka to be merciful because you know that naturally you are not merciful.
Kaya patuloy na paglaban sa likas na hindi mabuti para gawin ko ano yung mabuti. Matthew 5:8, God blesses those people whose hearts are pure. They will see Him. Now, purity here doesn't mean sinlessness dahil pagka ganun, di wala nang pure. Dahil lahat naman ng tao nagkukulang, kinakapos. But purity here is freedom from selfish bias. Freedom from selfish agenda. Yung frame ng mundo na pagtingin mo sa mundo from your selfish point of view, dapat tinatanggal natin yan. Freedom from corruption of ignorance because you are liberated by truth. Nagiging pure ka. Purified by truth. Purified by knowledge. And purified by consciousness that we should not be selfish. Ang ginagawa ng tao, mga kapatid, kadalasan selfish. Pag sinasabi mo, anong bang iniisip ko? Ba't ganito yung ginagawa ko? Teka, selfish act ito. I'm going to do what is right. We are purifying our hearts and we are purifying our ways. Bakit natin nire-review itong mga blessednesses na to? Kasi ang dami-dami sa atin blessed and we don't appreciate it. Ang napagtutuan na natin ng pansin, yung wala, hindi natin napapansin na blessed pala ako just by being merciful. Hindi ko na kailangan na ma-recognize ako ng mga tao because God says I'm blessed. Therefore, it is a blessing in terms of status and it could also lead to practical blessings in terms of rewards. Matthew 5:9, God blesses those people who make peace. They will be called His children. Hindi sinabing God blesses peaceful people. Bihira lang naman yung people who are naturally inclined to be peaceful. But those who make peace. You know, you make peace. There's a verb. There's an action. There's an intention and a clear step that is taken to make peace. So, you will be called His children. Meron kang kaaway na kapatid. Are you making peace? Kasi if you are not making peace, you are indirectly making or continuing war. Because you are not making peace. And the blessedness is not in believing in peace, but in making it. Yung pupunta ka, makikipagkasundo ka, makikipag-ayos, you make peace. Proverbs 12:20, deceit is in the hearts of those who plot evil, but those who promote peace have joy. At isa yan sa mga premyo ng mahilig gumawa ng kapayapaan, merong kagalakan sa puso. Kasi siyempre, we are made in God's image. If you make war, and even if you win, may grief ka rin eh. Yung nanalo ka sa sigawan, ang totoo kung makikinig ka sa konsyensya mo, may lungkot ka rin. Yung may nasaktan ka na kalooban, ikaw yung winner, ikaw yung may power, because you are made in God's image, meron ka ring pagdaramdam na nakasakit ka ng kapwa. Kaya dapat pinapakinggan natin yung pagdaramdam na yun. Yun yung godly sorrow. Hindi natin dapat ini-ignore. Therefore, godly sorrow should spur you to do something positive to make peace. It's normal to quarrel because that's the way of the world. But godly people are not just normal. We are above normal. We make peace. And then that peace-making gives us joy. Matthew 5:10, God blesses those people who are treated badly for doing right. They belong to the kingdom of heaven. Ito, ibang-iba na naman ang pananaw ng Panginoon dito. Sabi, blessed ka pag masama ang naging trato sa'yo dahil tama ang ginagawa mo. Yung iba, ba't ko pa ba nagawa yung tama? Hindi ako na-premyuhan. Next time, hindi na ako gagawa ng tama kung ganito lang ng ganito. Diba? Nagsisisipat gumawa ng tama. Ang sabi ng Panginoong Jesus, blessed ka. Kasi ang ginawa mo, tama. Kahit wala kang premyo, hindi ka kinilala, nahirapan ka pa nga, pero blessed ka. At kung paano mo tatanggapin, kapatid, na blessedness yun ang assignment mo. Kung paano ka lalapit sa Panginoon at ipaunawa sa iyo ng Espiritu ng Diyos na yes, blessedness yan. Kahit ang naging bunga sa iyo, discomfort. Sometimes dishonor. Sometimes poverty. But that is blessedness. You must not measure yourself with the measurements of the world, but with the measuring rod of God. At ito gumagawa ka ng tama, tapos pangit pa yung binigay sa iyo. Huwag kang magsisi.
Kasi natuwa ang Diyos at sinasabi ng Diyos, blessed ka. Hindi man maging maaga at mabilis ang gantimpala sa iyo, blessed ka. Take it at may patago ka sa Diyos. Kung gumawa ka ng tama, tapos pangit pa yung binigay sa yung resulta ng mundo, meron kang patago sa Diyos na pwede mong ma-withdraw any moment. Kasi mo, you are blessed. Matthew 5:11-12, God will bless you when people insult you, mistreat you, and tell all kinds of lies about you because of me. Be happy and excited. You will have a great reward in heaven. People did the same things to the prophets who lived long ago. Di ba? Dinadala mo yung Biblia, pinagtatawanan ka, sinashare mo yung katotohanan, nachichismis ka pa, minamaliit ka, napagsasabihan ka ng kung ano-ano, pero sabi ni Lord, walang bago. Lahat ng propetang nauna sa inyo, ginanyan. Ako man, sabi ng Panginoon, ginanyan. So pag ginaganyan ka ngayon, we all belong together. It's not convenient at the moment, but you will have great reward. You are in good company. So huwag tayong umiwas na may insulto, huwag tayong umiwas na mapagwikaan ng hindi maganda dahil tayo ay mananampalataya, dahil tayo naninindigan. Huwag nating hanapin yung approval of the world, yung papuri ng mga tao sa paligid. Kasi pagka tumataas na ang dagat, natutunaw na ang mga yelo, pumuputok na ang mga bulkan, nagkakaroon ng mga tidal wave at nagkakaroon ng mga lindol, sa Diyos ka naman tatawag hindi sa mga tao na yan. Kaya ang mahalaga, good record ka sa Diyos. Doon ka malapit dahil siya naman ang tatawagan natin at siya ang nagligtas sa atin at siya ang patuloy pang magliligtas sa atin. Wala namang bago mga kapatid. You might say, alam na natin itong Matthew 5 na to, pero ang mahalaga magkaroon tayo ng deeper appreciation of what blessedness is. So that we will never miss thanking God when there are blessings around but we don't see them. Mas maging malinaw ang pananaw natin kung anong ibig sabihin ng blessedness. Blessedness is not being celebrated by the world. It is not being accepted or being praised by men, but it is pleasing God. And even if the immediate result seems to be painful or at least not fruitful, don't be deceived by what is immediate, by what is seen or what is heard. Establish yourself in the unchanging truth of God's word, the words of the Lord Jesus. You are blessed. So blessed are those who grieve. Grief is not the blessing, but your state of grief will attract God's blessing. So alam mong hindi yan magtatagal. Wait for your rescue. Blessed are those who humble themselves. Remember, it's a verb, it's an action, an effort. Blessed are those who prioritize obedience to God above selfish interest. Blessed are those who show mercy. Again, it's a verb. You show mercy, you do merciful acts. And blessed are those who have pure hearts. Therefore, purify your heart all the time. At ang pinakamalis natin na tanggalin sa puso natin, selfishness. Yun lang ang gawin mong assignment, tanggalin mo yung selfish color of everything you do, you become more and more pure. Blessed are those who make peace. Not those who just believe in it, but those who make it. Blessed are those who are treated badly for doing right. So do right in spite of the consequence. And blessed are those who get mistreated because of their faithfulness to Christ. If you are in any of these situations, claim your blessedness. Celebrate your blessedness and do not needlessly grieve. Kailangan tumalas ang mata natin na makilala ang blessing para lagi tayong mapagpasalamat. Ama namin, ituro mo sa amin kung alin man sa amin ngayon, Panginoon, ay may ganitong kalagayan sa mga pinag-usapan, sa mga itunuro ng Panginoong Jesus na blessedness. Kumisan, pag hindi namin nire-review, madali naming malimutan na blessedness pala ito. Nadadala kami ng mga pamamaraan ng sanlibutan, pati aming pananaw, ang aming point of view, ay nagiging earthly and worldly. Teach us, O Lord, to always sharpen our spirits so that we will see blessings when they come. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Pasalamatan natin ang Panginoon sa mga blessing na ito. Kung sakali mang na-neglect nating makitang blessing pala yun, at tiyakin din natin magiging blessing tayo in the same way to people. Lord, sa pananalangin namin ng tahimik, makipag-ulayaw kayo sa amin. Turuan niyo pa kami ng mga practical lessons
so that we will be appreciative and sensitive to the blessings that you give us. Kung may mga kapatid kami ngayon, Panginoon, na hindi nakikita yung blessing na yon, buksan yung mga mata namin at ang maipagpasalamat namin ang aming blessed state, at least in your point of view. Let's be alone with God in silent prayer.